Ang Ilog Pasig. 27 kilometro ang haba. 18 talampakan ang lalim. At 71 metro ang lapad sa ilang lugar. Kung ikukumpara sa iba, maigsi ang Ilog Pasig pero mahaba ang kasaysayan nito. Ito ang unang highway ng Metro Manila. Ito yung may tuturing na pinakamatandang daanan. Ang mga tao na nagmumula sa Mandaluyong, mula sa Quezon City, para makapunta sila dito sa sentro, kailangan nilang sumakay ng bangka dahil wala namang gaanong daan noon. Noong panahon ng mga Kastila, ito ang daan papunta sa mga importanteng lugar sa Maynila. Sa area na to, makikita mo ang Intramuros. Ito isang makasaysayang lugar kasi dito mo makikita yung mga importanteng mga opisina noong panahon ng Espanyol. Sa Fort Santiago, diyan kinulong yung mga Pilipino magmula noong panahon ng Espanyol hanggang panahon ng mga Hapon. Pag maraming namatay diyan kasi yung mga underground na dungeons diyan, pag umaapaw yung Pasig River. Naging saksi rin ito sa mga pag-aalsa ng mga Tsino laban sa mga Kastila noong ika-17 siglo. Nasupil yung pag-aalsa na yon at mga 20,000 mga Tsino ang namatay at sinasabing yung ibang katawan ay tinapon dito sa Pasig River. Kaya pinagbawal na uminom sa Pasig River ng 6 na buwan. Ginamit din ng mga Katipunero ang ilog para sa pagpupulong at pagpuslit sa mga Kastila. Bago pa man ang panahon ng Kastila, sentro na rin ito ng kalakalan. Kasi sa Pasig River kasi, dyan dumadaong yung mga dayuhang barko. Yung ibang mga ship pupunta rin sa Estero de Binondo kung saan nag-load or unload sila ng mga kargamento nila. Dahil sa mga bangkang dumadaong sa Maynila, ipinatayo sa Ilog Pasig ang unang parola sa bansa noong 1846. Giniba ito noong 1992 at pinalitan ng bago. Ito ang dahilan kung bakit may lugar na parola ang tawag sa Tondo, Maynila. May pamayanan na rin sa tabing ilog bago pa ang panahon ng Kastila. Kasi ang Ilog Pasig ang nagsilbing tahanan ng mga sinaunang Pilipino. Diyan yung source of livelihood nila. Diyan sila tumira kasi diyan sila nakakakuha ng yung inumin nila, diyan sila naliligo, at diyan sila nakakuha ng pagkain nila gaya ng mga isda. May mga rest house na rin at negosyo sa tabi ng ilog. Kahit ang palasyo ng Malacanang sa gilid ng Ilog Pasig din nakatayo. Doon sila nagtatayo ng malalaking bahay. Kasi diyan pwede silang mag-relax, tapos pwede rin silang maligo kasi malinis pa naman yung ilog eh. Tsaka may mga ibang sports activities like pwede silang magbangka. Hanggang sa nagsimulang dumami ang tao at negosyo noong panahon ng Amerikano. Nabawasan yung role ng Pasig River dahil na rin sa pagtatayo ng mga tulay, dahil sa dumami ang transportation, dumami yung mga sasakyan.
Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC, dekada 30, nabawasan na ang mga isdang nahuhuli sa ilog. Dekada 50, kaunti na rin ang naliligo rito. Dekada 60, bawal nang maligo at maglaba. Dekada 70, bumaho na ang tubig. Dekada 80, itinigil na ang pangingisda sa ilog. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, dekada 90 nang idineklarang biologically dead ang ilog. Ibig sabihin, hindi na ligtas ang pagkain at tubig mula sa ilog. Hindi na rin pwedeng maligo rito.